Okay, so bali ang gagawin natin ngayon mga bro ay isang power extension. Ayan, bali ito ay papagawa lang sa atin. Bali ang problema daw ay pag may sinaksak ang dito appliances ay hindi gumagana. Ayan, parang kukurap-kurap daw yung kanyang power indicator dito sa kanyang na ito, switch na ito. Ayan, so bali subukan natin, isaksak natin sa kuryente. Yan. O naka-on pala, naka-switch. So bali ito yung kanyang on-off. Ayan, pagka ganyan, pagka naka-off, tapos pag in-on mo ganyan. Ayan, bali ayun. Kumukurap-kurap yung kanyang ilaw, mahina yung kanyang ilaw. Okay, test natin kung meron siyang kuryente. Yan, bali on natin yung multitester natin, set natin sa AC, alternating current. Ayan, so i-check natin kung meron siyang output. Bali ang lumalabas sa kanya mga bro ay 85 volt lang, mababa, 84. Ayan, talagang mahina, hindi niya mapapagana yung isasaksak mong appliances dito kasi mahina yung kanyang output. So tanggalin natin sa saksakan at babaklasin natin yung kanyang likuran. Ayan, bali ang nito, tornilyo nito o screw nito ay Allen wrench. Kaya buksan natin. Kung halimbawa may ganito ka mga bro, panoorin mo hanggang dulo para magkaroon ka ng idea. Okay, so ganito kasi mga bro ang problema ng mga nabibiling extension, minsan nagluloko. Ayan, tagalin natin lahat yung mga screw. Bali kung yung screw nya, bali 8. Bali kung siguro ito mga bro, nabili ito dun sa mga naglilibot ganon, o di kayo sa mga may pisto. Ayan, so pwede rin kayong gumawa ng DIY kung gusto nyo. Bumili lang kayo ng outlet, tapos wire, tapos yung male plug, pwede nyo kanyo asimbolin. Gusto nyang heavy duty extension. Ayan, so natanggal na natin lahat yung kanyang tornilyo. Buksan natin, tingnan natin kung anong kanya sira. Ayun, may ganito pala. Bakit ganon? Mahina yung kanyang Okay, so bali tanggalin muna natin mga bro itong screw ng switch. Ayan, bali dalawang Philip na maliliit para makita natin. Bali ang unang step natin dyan mga bro ay i-check natin yung cord natin, baka may lagot o kaya nasunog na yung wire nya. Ayan, so bali dito mga bro ay mayroon siyang tatlong wire. Ayan, bali yung kulay green siya, ito
Ito itong pinaka ground niya na ito, yung kulay green, tapos yung black saka white. Ayan, maaring ito o yun. Okay, check natin mga bro kung lagot yung kanyang cord gamit ang natin, tester natin, ilagay natin sa ohms sa buzzer. Ayan, check natin yung natin, cord natin kung may lagot o wala. So check natin to. Bali pagkunikin na natin, tuhog na natin ng sa butas niya diretso. Tapos check natin yung kulay white, ay dun sa may switch pala mayroon. Tapos yung kulay black, ayan. Ito naman mga bro, itong malaki na ito, yan o, itong mataba, ito yung ground natin. Check natin, pero kahit wala ito okay lang, okay naman. So i-check natin tong switch natin, i-on natin, medyo i-focus natin. Ayan, so bali i-on natin tong switch natin kung gumagana. Itong switch mga bro hindi gumagana oh. Ayan oh, off yan, naka off, tapos on. Ayan, talagang hindi gumagana yung switch natin. Bali bubuksan natin yung switch natin. Okay, kuha lang tayo ng panikwat natin, bubuksan natin tong pinaka switch. Okay, so bali sikwatin lang natin tong pinaka niya, tumbler niya na yan. Sikwatin natin na yung malapad para matanggal. So bali natanggal na mga bro. Ayan yung style niya, yung ng switch niya nakasuot dito sa butas nito. Yan, kaya pagka sinwitch mong ganun, ididiin niya, tapos pagka in-off mo, hihilahin niya. Ibang klase talagang ito, madaling masira ito. So ang mangyayari dito mga bro ay balik na lang natin itong pinaka tumbler niya na ito. Ayan, tapos idadirect na lang natin. Okay, balik na lang natin. So try natin kung gumagana, baka nagloko lang siya. So i-test natin. Bali nasa pa rin tayo, ohms continuity. Ayan, bali wala pa rin. Wala pa rin mga bro. Talagang wala pa rin. So nag-automatic yung natin, yung pinaka-tester natin. Ayan, bali ko na lang, direct na lang. So mangyayari ay magka-jumper na lang tayo dito. Ayan, para sigurado. Para hindi pa rin mawala yung niya, yung power indicator niya. Ayan. So kuha lang tayo ng wire. Okay, ito na yung wire natin mga bro. Bali applyan natin ng soldering lead para madali kumapit doon. Ayan,
Okay. Tapos applyan din natin yung pipilapan natin dito sa may switch para madaling kumapit. Huwag nyong ganong ibababad mga bro para hindi mapasok yung plastic ng switch ha. Yan. Okay, ikuha na natin, ihinang na natin. Madalian lang mga bro, huwag nyong patagalin. Ayan. Ayan. Bali pa okay, ihinang natin mga bro. Bali pagka hinihinang nyo, huwag nyo ganong patagalin para hindi mapasok itong plastic. Punduan nyo kagad para madaling malusaw yung pinaka lid. Okay, nahinang na natin, putulin na natin tong pinaka nya, sobra nya. Ayan. Tapos ibalik na natin yung switch natin. Yan, wala namang problema dyan mga bro kung anong rekta yan. Okay lang. Okay, balik na natin yung pinaka screw nya at testingin natin. Okay, ang mangyayari ay i-test natin kung baka naman may shorted, ganon. Para hindi para sigurado. Check natin kung shorted. Lagay natin sa continuity. Yan. Dapat hindi yan magbabaser. Yan Okay, check natin kung okay naman. Okay, try natin isaksak sa kuryente. Lagay natin tong kanyang adapter. Ayan. So, check natin. Ayan. So, ayos na. Malakas na yung kanyang ilaw. Ayan lumakas na yung kanyang ilaw. Bali, direkta na yan. So, i-check natin ngayon kung may voltahe na siya. Sa AC. Okay, check natin. Ayun, nasa 223 volt. So, okay na. So, mangyayari mga bro, tanggalin natin at ibabalik na natin yung kanyang takip. At ipa-final test natin. Okay, so ilagay na natin. Subukan natin ulit. Wala nang on off to, basta sinaksak mo yan, matik na. Ayan saksak natin. Okay. Yan. So testingin natin sa sa barena. Okay, try natin sa sa barena. Yan, saksak natin. Ayan. So, try natin. Okay. Ayos na.